buwan. Iginit din ito ang mga kailangan i-modernize ang sistema ng ahensya upang labanan ang makabagong paraan ng human trafficking. Balita ngayon! Isang barko ang lumubog sa baybayin ng Kerala, India, lula ng 640 container na may hazardous chemical tulad ng calcium carbide. Ayon sa Indian Navy, ligtas na nasa jeep ang 24 na tripulante mula Georgia, Russia, Ukraine at Pilipinas matapos magpadala ng distress call ang MSC Elsa 3 habang patungong Kochi. Nakalerto na ang Indian Coast Guard para sa posibleng polusyon sa karagatan dahil sa 370 tons na langis na mula sa barko. Sa ngayon, wala pang ulat ng oil spill, ngunit nananatiling nakabantay ang mga otoridad sa marine ecosystem ng Kerala. Balita ngayon! At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula sa Alberta, Canada. Sa pagpapatuloy ng hataw balita ngayon, balikan natin mamaya si Noel, isang kontrobersiya na dating opisyal ng Ukraine ang pinagbabaril sa isang car park sa Madrid. Samantala sa halip na dalamhati ng nakatahimikan ng naging tugon sa kanyang pagkamatay dahil sa mga kontrobersiya na bumalot sa kanyang pangalan. Ito ang hataw na balita ni Wendell Marquez. Balita ngayon! Binaslang ang kontrobersyal na dating opisyal ng Ukraine na si Andrei Portnov sa isang car park sa Madrid. Pinagbabaril si Portnov matapos ihatid ang kanyang mga anak sa isang American school. Patuloy na tinatalakay ng Ukrainian media ang mga bantang binitiwan ni Portnov laban sa mga mamamahayag, pati na rin ang kanyang matibay na ugnayan sa dating pro-Russian president na si Viktor Yanukovych. Dating abogado si Portnov bago pumasok sa politika. Nagsilbi siya sa administrasyon ni Yulia Tymoshenko, ngunit lumipat sa kampo ni Yanukovych noong 2010. Kalaunan, naging deputy head siya ng presidential office at isa sa mga nagtatag ng National Criminal Code noong 2012. Mahigit isang dekada ring inuugnay sa pagsasampa ng kaso laban sa mga kritikong mamamahayag sa mga korte at hukom na umano'y kontrolado niya. Noong 2014, lumipat siya sa Moscow, ngunit nananatiling aktibo sa politika sa pamamagitan ng kontrol sa pro-Kremlin TV channel na News One. Bumalik siya sa Ukraine noong 2019, ngunit muling lumisan noong 2022 dahil sa malawakang pananakop ng Russia. Ayon sa ilang ulat mula sa Spanish media, maaaring personal o may kinalaman sa negosyo ang motibo sa krimen at hindi politika. Marami ang kumitisyon sa pamamagitan sa pag-aaral ng kanyang mga anak sa isang prestiyosong American school. Dahil dito,